Marketing strategy ba talaga ito between pambansang Yobab tsaka yung coffee shop na ito? Kasi naglabas ng statement si Yulin Castro na pinanindigan niyang hindi talaga siya nasarapan sa kinain niya at mga ininom niya. Like, honestly, hindi po talaga ako nasarapan. Opinyon ko lang naman po yun eh. Kasi mapapaisip ka eh, bakit hanggang statement-statement lang, tas interview and walang major action such as mga demandahan, di ba? And marami na kasing nagsasabi na for the content lang daw para kay Yulin and of course para sa establishment. Kaya mapapaisip ka, is it really for the marketing strategy? Pero opinion ko lang to ha, bahala na lang kayong humusga. Bali, ang tinutukoy kasi ni Yulin ay etong mga kinain niya sa isang coffee shop doon sa Iloilo City. Kung titignan mo kasi ang mga pagkain na in-order niya, mukhang masarap naman, presentable, makulay, tapos pwede kang maglaway. Pero sa kanya kasi, hindi siya nasasarapan at sabi niya, matatabang daw yung lasa ng mga pagkain na yan. Pero since alam naman natin na si Yulin Castro ay kilala na bilang isang content creator, mabilis talagang mag-viral kahit na anong mga post niya katulad niyan na hindi siya nasarapan sa pagkain. Alam mo yon yung tipong mangungulangot lang siya sa reels niya for a few seconds and i-upload niya sa kanyang Facebook, TikTok at YouTube, ganyan, pwede talagang pumatak hanggang sa 1 million views in just a matter of few days. Pero syempre naman, dinipensahan ng coffee shop na ito ang kanilang establishment kasi nga they take pride sa mga ginagawa nila tsaka sinaserve nilang pagkain sa kanilang mga patrons. And they take pride for over 20 years na na-build up nila yung reputation nila bilang isa sa mga tinatangkilik na coffee shop sa Iloilo. And nalulungkot nga lang sila kasi may mga content creators na hindi na-appreciate yung mga serbisyo nila tsaka yung mga produkto nila. Kasi sa tutuusin lang, magiging beneficial ito between kay Yulin Castro as content creator tsaka yung restaurant na ito or coffee shop dahil sa publicity. Mapapositive publicity man ito or negative publicity. Sa kaso ni Yulin Castro as a content creator, marami ng hate comments siyang natatanggap. Tapos, nag-generate din ito ng curiosity amongst other content creator. Kaya ngayon, ini-interview siya kung ano sa palagay niya ginawa niya doon sa restaurant and kung babaguhin ba niya yung statement niya or kung totoo nga bang hindi siya nasarapan sa kinain niya. So, sa dami ng gustong mag-interview sa kanya, magiging beneficial sa followers niya kasi yung followers ng other content creators na mag-i-interview sa kanya, parang madadagdagan pa lalo yung kanyang followers. O, di ba? So, beneficial yan sa kanya. And negative publicity is still a publicity. Tsaka ganun din sa coffee shop. Marami ang magde-defend sa coffee shop na yan. Mas lalong mag-iingay pa yan sa social media. Maraming customer or potential customer na, ano kaya yung coffee shop naman na yan? Mapuntahan nga natin and matry kung talagang totoo ang sinasabi ni Yulin. So, syempre, dadagsain ng customer yung coffee shop na yan. Kaya, negative and positive publicity will benefit their business. Tsaka ang isa pa, kapag merong mga collaborations or X-deals between the product or company and the content creator, it's upon their discretion. Either kung i-publicize nila yung agreement nila or hindi, or gagawa sila ng drama. Ganun lang naman yan eh. So, my question again is this an effective marketing strategy between the content creator and the establishment?